12 bagay na tanging mga sensitive na tao lamang ang makakaunawa. May mas higit ka pa bang nararamdaman kaysa sa normal na nararamdaman ng ibang tao? Kung oo, may posibilidad na kabahagi ka ng 15 hanggang 20% ng populasyon na itinuturing bilang mga HSP o Highly Sensitive Person. Ang pagiging HSP ay nangangahulugang natural kang naka-incline kaysa sa ibang tao para magproseso ng mga impormasyon sa malalim na paraan. Ang mga high sensitive ay mas aware sa nararamdaman ng iba at sila rin ang madalas na nagpapakita ng empatya rito. Ang mga stimulation ay may iba't ibang proseso dahil sa mga biolohikal na pagkakaiba sa nervous system ng isang HSP. Ang kanilang mga pakiramdam ay mas malalim kaysa sa normal na nararamdaman ng iba na siya ring nagpapa-overload sa kanila. Kaya kung ikaw ay isang HSP, siguradong makaka-relate ka sa mga sumusunod. Number 1, kulang sa tulog. Lahat naman siguro ay sasang-ayon na nakaka-drain ang buhay at pwedeng mapagod ang ilan every now and then. Pero ibang kaso naman ito pagdating sa mga HSP na nangangailangan ng maraming tulog kaysa sa ibang tao. Kapag kulang ka sa tulog, hindi nagkakaroon ng chance ang iyong katawan at kaisipan na makapagpahinga. Lahat ng ito ay nagiging mas intense dahil ang iyong mga pandama ay hindi nagkaroon ng reset na kailangan ito. Kung kaya't ang mga minor na pagkairita lang ay mas lalong lumalala pa. Number 2, emotional burnout. Naaapektuhan din ang mood mo kapag may nakikita kang isang tao na napapaharap sa mahihirap na pagsubok. Anuman ang nararamdaman mo. Kapag na-stress sila, nagiging stress ka din. Kapag nalulungkot sila, ay nalulungkot ka din. Bilang HSP, dahil sa abilidad mo na magkaroon ng empatya kaysa tingnan na lang ang pakiramdam ng iba, mas aktual mong naa-absorb at nararamdaman ang kanilang mga emosyon. At ang pagdadala mo sa emosyon nila ay nagdudulot sa'yo para magkaroon ka ng emotional burnout. Number 3, pag-overanalyze sa bawat kilos, aksyon at pagsasalita. May ilang tao na hindi nagbibigay ng kanilang sobrang atensyon kahit sa mga kaliit-liitang detalye sa buhay. Kakaiba ang mga HSP pagdating sa bagay na ito. Nagpipick up sila sa mga maliliit na bagay na naging pagkukulang ng iba. Mapapansin mo yon kapag ang boses ng isa ay hindi umabot sa inaasahan ng excitement mo o di kaya ang conversation nyo ay naging maikli lang at baka mapaisip ka pa sa naging pag-uusap ninyo pagkatapos sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga sinabi niya at sa kung ano ang mga kahulugan nito. Number 4, sobrang lakas ng mga ingay. Na-overwhelm ang mga HSP kapag sobrang lakas ng volume ng isang bagay, gaya ng mga nasa concert, teatro, o kahit sa mga musika na mapakinggan sa mga headphones. Yamang wala namang may gusto na pumutok ang kanilang mga eardrum. Ang may ingay na tunog ay pwedeng makapagpa-overdrive sa mga senses mo. Lalo pa itong lumalala kapag wala kang control sa volume na nagli-lead sa'yo para maging weird ka sa harap ng ibang tao. Yamang hindi naman nakakaabala sa kanila ang malalakas na tunog. Number 5, hindi ka nakikipag-socialize gaya ng natural na ginagawa ng iba. Good time para sa karamihan ang pag-hangout with friends para mag-party at magsaya. Pero humihindi rito ang mga taong sensitive. Anumang oras na naigugugol sa nakaka-overwhelm na environment ay hindi nakakatuwa para sa kanila. Unfortunately, nililimitahan nito ang options mo na makipag-socialize sa ibang tao at para kang nakabukod o isolated. Number 6, nakaka-relax ang pagbabakasyon. Na-enjoy ng ilan ang pagta-travel. Gusto nilang mag-sightseeing, mag-explore ng mga bagong destinasyon para makalaya sila sa negatibong mga kaisipan at pang-araw-araw na stress. Pero bilang isang HSP, iba ang reaksyon at pakiramdam mo sa tuwing nagta-travel ka. Ang maliliit na bagay na hindi na madalas ikinababahala ng iba, gaya ng pagtulog sa lugar na komportable para ma-feel ang kakaibang environment na siyang nagpapanabik sa'yo ng sobra, gaya ng pakiramdam mo sa environment ng iyong tahanan. Number 7, pagiging sobrang galit. Ang pagiging galit dahil gutom na ay nangyayari talaga mostly sa ating lahat. Pero
madali kang naiirita at naiinis sa negatibong mga damdamin na ito dahil ang mga HSP ay mas sensitibo sa dips and spikes ng mga blood sugar levels kaysa sa ibang tao. Number 8, kapag may nagtaas ng boses sa'yo. Napaka-importante sa isang taong sensitive ang bawat salitang binibigkas ng isa at kung paano nila ito sinasabi. Maaaring magbigay ng malakas na impact sa emotional at physical state mo kapag may biglang sumigaw at nagtaas ng kanilang boses sa'yo. Wala nang masasama pa kaysa ang malaman na may mga taong naa-upset sa'yo. Kagaya lang din ito nung panahon na bata ka pa. Kapag ang guro o magulang mo ay sumigaw sa'yo, siguradong iiyak ka. Naaasar ka kapag nakikita mo ang iba na napapaharap sa matinding problema kahit na hindi ka involved sa problemang yon. Number 9, kahit ang unting sakit lang ay sobra na. Parehong ina-apply ng mga HSP ang kasiyahan at sakit na posibleng maramdaman ng isang tao. Ang pagbabaliwala lang sa sakit na nararamdaman ay tipikal na napakababa. Gaano man kaliit o kalaki ang sakit na nararamdaman mo sa physical man o emotional, mas lalo ka lang masasaktan sa iyong pakiramdam na kapareho din ng pwede mong maging reaksyon. Number 10, ang time pressure ay nagdudulot ng pagkabalisa. Ang pagrarush ay humahantong sa katamaran at lumilika ng stressful na environment at ang pressure na magmadali ay maaaring makapagdulot lang ng pagkabalisa sa mga taong HSP. Ang pagiging late sa mga appointment sa doktor o di kaya ay pagiging huli sa paggawa ng mga deadline ay magdudulot lamang sa iyo ng pagkabahala at pagiging stress. Number 11, pagsasabi ng oo kahit gusto mong sabihin na hindi. Ayaw ng mga HSP na i-bring down ang ibang tao, lalo pat aware sila sa feelings ng iba. Ang pagiging maaasahan ay isang napakabuting katangian na pwede nating taglayin, pero hindi sa pamamagitan ng pagsasabi ng hindi. Ang tutulong para magustuhan ka ng iba, kailangan mo na palagi maging open sa pagtulong sa iba, anuman ang epekto nito sa iyo. Number 12, may kakibat na negatibong epekto ang mga positibong pagbabago. Anumang klase ng pagbabago ay napakahirap, pero ang biglang pagbabago sa routine ay nagiging challenging para sa mga taong sensitive. Ang mga bagong tagumpay sa buhay ay pwede ring makapagpa-overwhelm. Halimbawa, siguradong matutuwa ka kapag na-promote ka sa posisyong inaasahan mo, pero nararamdaman mo pa rin ang stress dahil sa mga pag-a-adjust na kailangan mong gawin sa schedule mo. Maaring ikalito pa nga ito ng mga taong nasa paligid mo kung bakit nai-stress ka kaysa maging masaya na lang sa bago mong promotion. Pero kahit ang matinding excitement at kasiyahan na nararamdaman mo dito ay nakaka-overstimulate din. Kailangan mo pa ng maraming oras para makapag-adjust tungo sa pagbabago, positibo man ito o maging negatibo. Ang pagiging sensitive na tao ay natural na napapaharap sa ganyang klase ng nakaka-stress na mga pagsubok. Pero hindi ito isang klase ng disease o disorder. Isa itong normal na bagay na pwede rin nilang maging advantage. Emosyonal na katalinuhan, matinding passion at ang pagiging malikain ay isa na sa mga package ng pagiging sensitive. Kahit na maraming negative points ang intense na mga pakiramdam. So, highly sensitive person ka ba? Sumasang-ayon ka ba sa listahang ito? Anong mga pagsubok ang pinagdaraanan mo bilang isang HSP? Please comment down below. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at share sa iyong mga friends. Para sa mas marami pang videos na katulad nito, please hit subscribe and click the bell button. At siguraduhin panoorin mo rin ang ibang videos namin. Thanks for watching!